What's up guys, welcome back for another video. I'm Raldi Moore again. First of all, if you are new in my channel, please support me, subscribe and click the notification bell so you will be notified on my next and future videos. In this video guys, ipapakita ko sa inyo yung pigeon loft or DIY pigeon loft na ginawa ko. And natapos ko na siya guys, tapos ililipat ko na yung mga kalapate. Actually, nalipat ko na yung tatlo guys and ililipat ko na yung isang pair kasi guys napisa na yung itlog nila. Dalawa yung itlog nila tapos dalawa din yung napisa. Pero hindi kinaya nung isa guys kasi na-late siya ng isang araw ng pagkapisa kaya sobrang laki nung isa guys tapos napitpit siya kaya nung paggising ko ng umaga nung chinek ko guys nung magpapakain na ako nakita ko parang napitpit yung isa tapos namatay. So yun, papakita ko sa inyo guys yung pigeon loft na ginawa ko. So ito guys yung pigeon loft na ginawa ko. Nalipat ko na guys yung tatlo. Tapos ipapakita ko sa inyo guys yung pair ko na namisa. Ito guys yung pair ko na namisa. Yan. Ito guys yung sinasabi ko na dalawa yung napisa guys sa itlog nila. Dalawa yung itlog nila, dalawa din yung napisa. Pero namatay yung isa guys kasi parang napitpit sa isa. So yan, papakita ko sa inyo guys kung gaano nakalaki yung sisiw. Yun, hindi nagpo-focus yung camera. So yun, bibigyan ko lang sila guys ng pagkain tapos bababa na sila sa nest. Ayan. Ito pala guys yung pinapakain ko. Nung minsan, trigo yung pinapakain ko guys. Nung wala pa silang sisiw. Tapos ngayon, pellet kasi madali itong malusaw tsaka madaling madadigest ng sisiw kasi nga guys sisiw pa lang parang dapat malambot pa yung kinakain. So yun, buksan ko lang guys. Ayan, nagpapakain ako guys umaga, tanghali, hapon, pero madalas guys umaga tsaka hapon kasi kapag binigyan ko sila ng pagkain ng umaga meron pa sila hanggang tanghali kaya sakto lang pag magbibigay na ako ulit ng pagkain sa hapon. Yan, bababa agad yung hen yan guys kapag binigyan ko sila ng pagkain. Dudusog ko lang. Ayan, ito din guys yung pair na ililipat ko dun sa pigeon loft na ginawa ko. And guys, bababa na yung hen guys, papakita ko sa inyo yung sisiw. Ayun guys yung sisiw. I-zoom ko lang Ayan. Nakadilat na yan guys, ayan Medyo malaki na rin kaya kung buhay pa siguro yung isa niyang kasama, makikita nyo sobrang liit lang nung kasama niya. Yan. Ito yung hen guys. Ito yung hen. Ito yung lalaki. So yun guys, ipapakita ko sa inyo yung pigeon loft na natapos ko. Ayan. Magbibigay na rin ako ng pagkain doon. So ito guys yung pigeon loft. Magbibigay muna ako ng pagkain guys. Ayan, nabigyan na nga ng dumi yung inuminan nila. Ito pala guys yung tatlo na nauna ko nang nilagay dito. So yun. Dali lang guys, bibigyan ko pa ng mais Yun guys, yung pares na to na may sisiw, hindi ko pa binibigyan ng mais kasi yun na nga, matigas yung mais.
Ito guys yung mais, tuyo. Tuyong tuyo to guys. So ito guys yung isa ko pang pair. Yan. Naglilimlim yung hen. Dalawa din yung itlog niyan guys. Madalas naman dalawa yung iniitlog ng mga kalapate. Tapos malapit na rin mapisayan guys. Kapag napisayan mga after 10 days, kapag napisayan na yung sisiw, ililipat ko na rin dito sa loft. Mauuna lang yung pair na nandun guys. So ayan guys, papakainin ko na sila. And papakita ko na rin sa inyo guys yung loob ng loft ko. So yun, gumawa ako ng mga hapunan nila, tsaka yung paglalagyan ng mga nest kung saan sila mangingitlog. Tapos ito guys yung talahib na kinuha ko nung bumaba ako nun para kumuha niyan. Tapos pinatuyo ko na rin guys. Nilagyan ko talaga niyan guys kasi sobrang init ng panahon ngayon para mabawasan na rin yung init. So yan, ito yung loob guys, papakita ko sa inyo. Ayan, ito guys yung sinasabi ko nung last video ko, para may viewing sila kapag nasa loob sila, makikita nila yung sa labas, yung itsura ng sa labas. And hindi ko pa pala nalipat guys yung mga kulungan na to, pero baka next video guys nakalipat na yan, mas malawak na yung makikita ng mga kalapate. Kasi guys kapag nag-stay yung mga kulungan na to, matatakpan yung mga nakikita nila dito. So yun, ito yung loob guys. Tapos kapag gusto nilang lumabas, it's either bubuksan ko tong pintuan or bubuksan ko yung pintuan doon. Wala siyang trapdoor guys. Binigyan ko lang talaga ng steel matting na pinto yan. So ito yung itsura niya sa labas. Ito for viewing din to guys. Papakita ko sa inyo. Ayan. For viewing din to guys. Tapos ito yung pintuan. Ayan. So yan, sasara ko na guys. Mamaya ko na lang siguro papalitan yung tubig. Ayan, pinag-iisipan ko pa guys kung bibigyan ko siya ng lock sa pintuan. Pero siguro bibigyan ko siya next time. So yun, ito yung tsura niya sa labas. And ito yung likod niya guys. Binigyan ko siya guys ng bato sa ilalim. Kung nakita nyo yung bato sa mga paa niya, kasi para yung kahoy hindi siya direct na nakatungtong sa lupa. Kasi guys kapag umuulan, mababasa pa rin naman guys yung mga paa kapag umuulan, pero hindi mabababad sa lupa na basa yung kahoy niya. Kasi guys halos puro kahoy yung kulungan ko, kaya kapag umulan pwedeng lumambot yung kahoy, tapos yun madaling masira guys yung kahoy kapag nababasa. Depende din naman sa kahoy guys kung ano yung quality ng kahoy. So yun guys, that's all for this video. Thanks for watching. Raldimore signing out.